mga lugar sa Pilipinas na may pinakamalilinis na hangin. Pero, klaruhin natin na, ang air quality ay nagbabago araw-araw depende sa traffic, panahon, ulan, hangin, usok, construction at industrial activity. Kaya ang listahang ito ay base sa mga lugar na madalas lumalabas na may magandang AQI, mababang PM 2.5 at may reputasyon sa mas malinis na hangin ayon sa available air quality data at environmental profile. Mr. D. Number 15, Manila City, Metro Manila. Oo, gulat na gulat kayo ano? Pakinggan natin to dahil ito ang capital city at isa sa pinakasiksik na urban center sa bansa. Pero ang ilang regional air quality comparisons, lumalabas pa rin na ang Manila sa mga lungsod na may moderate readings kumpara sa mas malalang polluted capital sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin na sobrang linis ng hangin ng Manila ha. Ang ibig sabihin, sa kabila ng dami ng sasakyan, tao, port, activity at construction, may mga oras at bahagi ng lungsod na bumubuti ang air quality, lalo na kapag maulan, mahangin o mas kaunti ang traffic. Unique fact, malaking factor sa hangin ng Manila ang proximity nito sa Manila Bay. Kapag tama ang direksyon ng hangin mula sa dagat, natutulungan nitong i-disperse ang pollutants. Pero kapag trap ang hangin dahil sa init at usok, hay, mabilis ding bumababa ang air quality. Number 14, Makati City. Kilala ito bilang financial center ng Pilipinas, kaya natural na maraming sasakyan, building at tao. Pero may mga dahilan kung bakit mas maayos ang air quality nito kumpara sa ibang high-density areas. Una, maraming bahagi ng Makati ang may mas maayos na urban planning, mas malalapad na kalsada at mas maraming green pockets tulad ng Ayala Triangle Gardens, Legazpi Active Park, Washington Sisip Park at mga landscape business districts. Hindi sapat ang parks para alisin lahat ng pollutants, pero nakakatulong ang open spaces sa airflow at mas maaliwalas na urban environment. Kaya kung business district ang usapan, Makati is not perfect, pero mas controlled ang ilang pollution sources dahil sa stricter building management at emission monitoring. Number 13, Valenzuela City. Ito ang isa sa mga pinaka-interesting sa listahan dahil industrial city ito. Pero may mga readings at local efforts na nagpapakitang kaya pa rin mag-improve ang air quality kahit maraming negosyo at warehouses. Dito makikita ang clean air, hindi lang tungkol sa pagiging rural. Minsan, tungkol ito sa enforcement, pagbabawas ng open burning, pag-monitor sa emissions at pag-aayos ng traffic flow. At syempre, pagdidisiplina sa industrial operations. Unique fact, dahil industrial gateway ang Valenzuela sa North Metro Manila, malaking challenge dito ang truck traffic. Pero kapag mas maayos ang routing, road management at emission compliance, bumababa ang concentration ng pollutant sa ilang areas. At number 12, Parañaque City. Isang coastal city sa Metro Manila kaya may natural advantage ito sa airflow lalo na sa mga area na malapit sa Manila Bay. Hindi rin ito ligtas sa traffic, lalo na sa routes papuntang airport, sukat at coastal roads. Pero kumpara sa ibang super dense inland areas, may mga pagkakataon na mas mabilis ma-disperse ang hangin dahil sa coastal breeze. Interesting fact, ang air quality sa Parañaque ay pwede magbago ng mabilis. Kapag peak traffic at mainit ang panahon, pwedeng tumaas ang PM 2.5. Pero kapag mahangin mula sa bay, mas mabubuti ang readings na nakikita. Kaya magandang example ito na hindi lang dami ng sasakyan ang factor, kundi pati na rin ang lokasyon, hangin at panahon. At number 11, Muntinlupa City. Sa loob ng metro, madalas itong nababanggit bilang isa sa maayos ang air quality profile dahil sa location, open areas at greener communities. May mga bahagi ng Muntinlupa tulad ng Alabang, Ayala Alabang at areas near Laguna de Bay na may mas open environment kumpara sa mga compact na lungsod sa inner Metro Manila. Ang lake breeze at green spaces ay nakakatulong sa ventilation.
Unique fact, ang Laguna de Bay, kahit may sariling environmental issues, may epekto sa local microclimate. Ang malalaking body of water nakakaapekto sa temperature, humidity at wind movement na may indirect effect din sa dispersal ng pollutants. At number 10, Iloilo City. Kilala ito bilang isa sa mas livable cities sa Pilipinas. Hindi man ito palaging nasa National Clean Air headline, malaking advantage nito ang mas organized urban growth, river esplanade, bike culture at coastal location. Ang Iloilo River Esplanade hindi lang pasyalan. Isa rin itong magandang halimbawa ng urban greening, walkability at public space planning. Kapag mas maraming tao ang naglalakad o nagbibisikleta sa short trips, mas kaunti ang dependence sa sasakyan. Iloilo is often called the bike capital of the Philippines. Hindi automatic na ibig sabihin ito pinakamalinis agad ang hangin. Pero ang bike-friendly culture malaking step para mabawasan ang emissions sa city level. Number 9, Tagaytay City. Kapag sinabing fresh air malapit sa Metro Manila, isa ito sa unang pumapasok sa isip ng maraming Pilipino. Dahil nasa mataas na elevation ito, mas malamig ang klima at mas presko ang pakiramdam ng hangin. Pero, reminder lang DFAM, hindi porket malamig laging malinis. May traffic din dito sa Tagaytay, lalo na kapag weekend, holiday at peak tourist season. Pero dahil ridge area ito at mas open ang paligid, mas may advantage ito sa airflow kumpara siksik na urban centers. Ang elevation ng Tagaytay ang dahilan kung bakit mas cool ang climate nito. Mas malamig na hangin plus open views around Taal area ang nagbibigay ng refreshing feel na hinahanap ng maraming turista. Number 8, Baguio City. Matagal nang kilala bilang summer capital of the Philippines at maraming tao ang pumupunta rito para sa malamig at pine-scented na hangin. Pero kailangan nating maging fair ha. Ang traffic dito sa Baguio at air quality challenges din dito, lalo na sa city center, Session Road at peak tourist season. Kaya hindi natin ito ilalagay sa number 1. Pero kumpara sa maraming lowland urban centers, malaking advantage pa rin ang elevation, pine forests at malamig na klima. Hindi lang aesthetic ang pine trees ha, nakakatulong ito sa urban forest sa shading, cooling at pag-filter ng ilang airborne particles. Pero kailangan pa rin ng traffic management dahil kahit gaano karami ang puno, kapag sobrang usok, maapektuhan pa rin ang hangin natin. Number 7, Puerto Princesa City, Palawan. Isa ito sa pinaka-natural na entry sa listahan dahil kilala ang Palawan sa malalawak na forest cover, coastal environment at mas mababang industrial density kumpara sa major metropolitan areas. Puerto Princesa is also associated with ecotourism, lalo na dahil gateway ito sa Puerto Princesa Subterranean River Natural Park, isang UNESCO World Heritage Site. Ang ganitong environmental identity malaking bagay sa local awareness tungkol sa kalikasan. Kapag may forest cover at coastal wind, mas may support ang cleaner air. Pero hindi pa rin ibig sabihin na automatic na perfect na yun ha. Urban expansion, vehicles at burning particles can still affect local air quality. Number 6, Davao City, Davao del Sur or Davao Region. Isa ito sa pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas in terms of land area. Kaya kahit urbanized ito, hindi kasing siksik ng ibang city centers. May malaking bahagi pa rin ito na rural, upland, coastal at agricultural. Davao also benefits from its wider road networks, lower density in many districts, and proximity to natural landscapes like Mount Apo area, coastal zones.
Kaya sa Mindanao, madalas itong napapansin bilang isa sa mga favorable ang air quality profile. Dahil napakalaki ng land area ng Davao City, hindi pantay-pantay ang hangin sa bawat district. Iba ang air quality sa busy downtown, iba rin ang sa upland barangays. Kaya sa script nito, citywide reputation ang pinag-uusapan, hindi lang bawat kanto o barangay. Number 5. Batangas City. Isa itong major port and industrial city, kaya maaaring magtaka ang ibang tao kung bakit ito kasama. Pero may mga real-time AQI readings na nagpapakita na may mga pagkakataong favorable ang hanging quality dito, lalo na kapag magandang wind movement mula sa coastal areas. Ang Batangas City may unique mix: port, industry, residential areas, and coastal environment. Ang coastal wind pwedeng makatulong sa pagkalat ng pollutants, pero ang industrial and transport activities naman pwedeng magpataas ng readings. Kaya ang lesson dito, ang clean air ay hindi laging tungkol sa kawalan ng industriya. Minsan, tungkol ito sa monitoring, wind patterns, regulation, at kung gaano kabilis naiipon o nadadala palayo ang pollutants. Number 4. Balanga City, Bataan. Ito'y isa sa pinaka-consistent na binabanggit sa clean air discussion sa Pilipinas. Sa published IQ Air-related reports, nakasama ang Balanga sa mga Philippine cities with low average PM 2.5. Kilala rin ang Balanga sa environmental programs at pagiging bird-friendly city. Ang wetlands at coastal ecosystem sa Bataan ay mahalaga hindi lang sa ibon, kundi pati sa mga balanced environment. Unique facts: ang Balanga ay sikat sa migratory birds, lalo na sa Balanga Wetland and Nature Park. Kapag ang isang lugar ay kayang magpanatili ng habitats for birds, madalas ibig sabihin nito ay may seryosong value ang lungsod sa environmental protection. Number 3. Calamba City, Laguna. Ito ang isa sa pinaka-importanting entry dahil na-recognize ito bilang cleanest air city in the Philippines noong 2023 IQ Air World Air Quality Report, kung saan naiulat ang low annual PM 2.5 average nito. Nakakagulat ito sa iba dahil ang Calamba ay industrializing at urbanizing city sa Calabar Zone. Pero dahil nasa Southern Luzon corridor ito, may influence mula sa Laguna de Bay, nearby mountains, and open spaces. Unique fact, Calamba is not just the birthplace of Dr. Jose Rizal. Sa modern environmental data, naging simbolo rin ito na kahit fast-growing city pwede magkaroon ng relatively better air quality kung may monitoring policies at natural na ventilation advantage. Number 2. Carmona City, Cavite. Sa latest IQ Air-related reporting, Carmona was highlighted among the least polluted regional cities in Southeast Asia. Kaya hindi na ito simpleng local clean air story lang ha. Regional standout na ito. Mas interesting pa ang dahilan ng Carmona ay nasa Cavite, isang mabilis na mag-develop na province na malapit sa Metro Manila. Ibig sabihin, hindi siya liblib na lugar na malayo sa lahat. Nasa growth corridor ito, pero nagagawa pa rin magpakita ng mababang PM 2.5 average. Unique fact, ang PM 2.5 ang isa sa binabantayang pollutants dahil sobrang liit nito at kayang makapasok sa baga at bloodstream ng mga tao. Kaya kapag mababa ang PM 2.5 ng isang lugar, malaking bagay iyon sa public health. And at number 1, Calamba, Carmona, Balanga Clean Air Belt or Clean Air Triangle. Sa number 1, hindi lang isang lugar ang spotlight, kundi ang pinaka-interesting pattern nito. Ang Clean Air Triangle ng Calamba, Carmona at Balanga. Bakit? Dahil sa published clean air data, itong tatlong ito ang madalas lumalabas bilang strongest name sa Pilipinas pagdating sa mababang PM
2.5. Kung gagawin nating symbolic champion, ang trio na ito ang pinaka magandang example na ang clean air sa Pilipinas ay hindi lang makikita sa bundok o isla. Makikita rin ito sa growing cities, industrial provinces at urbanizing communities. Basta may tamang environmental management, open spaces, wind movement at monitoring. Pero kung kailangan pumili ng strongest individual contender based sa recent regional recognition, Carmona ang malaking standout. Kung historical cleanest air recognition naman sa Pilipinas, Calamba ang pinaka-iconic. At kung environmental identity naman, Balanga ang isa sa pinaka-impressive. Kaya ang lesson, D-Fam, hindi lang ito listahan ng lugar. Paalala ito na pwedeng gumanda ang hangin ng isang city kung seryoso sa planning, transport, green spaces, anti-burning rules, emission control at environmental monitoring. Ano? D-Fam, napasama ba ang city nyo? Kung hindi, better luck next time. Or kung may tutol kayo sa listahan, comment nyo lang below. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!